beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Libra, this reading is for you. Tingnan natin. Tawa na nakakonect sa'yo. Hindi ko na rin gano'ng explain kasi palagi naman natin itong ginagawa. Pero vice versa pa rin tayo, ha? Sa mga gusto magpa-personal reading, punta lang kayo sa YouTube channel ko o sa description below. Nandiyan po yung link ng aking FB o ilalagay ko sa screen ng aking FB. Paki-message ako sa Messenger para sa detalye. Tingnan natin ang feelings niya sa'yo, vice versa, energy reading, hindi personal reading, intention, action, behavior, your feelings, ang hidden o hindi mo alam sa connection ito, at advice ni Universe. Tao na nakakonect kay Libra. Ano ang nararamdaman mo kay Libra? Energy reading, vice versa. Okay, nararamdaman niya sa'yo sa mga nagkahiwalay dyan. Nararamdaman niya sa'yo, super stressful. No, super stressful. Super stress, burden, disappointed, lungkot, ganyan. Alam mo yung point na vice versa tayo na napaamo ka niya in a way sa mga sinabi niya na sitwasyon. Pwede din na doon sa point na palagi na lang paulit-ulit na ganun yung nagaganap o nangyari. Ganun. Yun ang nararamdaman niya sa'yo. Vice versa ha. Sa mga single. Sa single naman, pwedeng may darating na tao na maaring kayo is LDR or tao na sa nakaraan, ingat ka na lang, ano, yun ang lang masasabi ko sa'yo, mag-ingat ka na lang. Huwag mo na ulitin yung dating ikaw. Baguhin mo. In a third party relationship, nararamdaman niya sa'yo, it's more on disappointed. Ganyan. It's more on stress, anxiety, depression, burden, ganyan. Yon ang nakikita ko dito sa iyo. It's more on, alam mo yung point na, ano na lang siya, either itong tao nito, isa sa inyo nagpo-focus na lang din sa gusto niyang pukusan, nagpo-focus na lang siya sa sarili niya, ganyan. Kasi siguro ayaw rin niya ma-stress, pero still, nai-stress pa rin siya. Stressful ka daw, stress tab ka daw, ganyan. Tsaka, aware ka na may third party, no? Yun na nakita ko sa iba. Sa iba naman sa inyo, kung wala kayong third party relationship, nararamdaman niya sa iyo, parang ang dami mo daw iniisip. Ganun, parang ang dami mong iniisip, tapos may mga bagay ka daw na, I don't know kung nagkakaroon ka ng mga pagbabago when it comes sa mga sinasabi mo, or either may mga paulit-ulit, tapos babaguhin, mauulit, babaguhin, pwedeng nahando sa point na yun. But still, mabait ka daw. Yan, mabait ka, mahaba ang pasensya, handun yung, ano ka daw, either control ka sa emotions mo, naramdaman din niya yung pagpapahalaga at pagmamahal pagdating sa sitwasyon. Pero may sinasabi siyang, yun nga, medyo stress. Siguro sa trabaho, nakikita niya siguro yun, baka medyo may mga iniisip ka, nakapagpapa-stressful sa'yo, or may mga nasa paligid mo, nakapag-stressful sa'yo. Pero, andun yung caring and love and patient, ganyan. Andun yung lakas ng loob and may confidence ka daw. Tsaka, yun, mabait nga. Ganyan. Tingnan natin ang intensyon. Taon na ako na kay Libra. Anong intensyon mo kay Libra? Anak, tabi kayo dyan. Chut mati. Intensyon niya sa'yo. Gumin na eh. O na dyan, gumin na. Chut, isyo nga na yun. Okay. Sa mga nagkahiwalay, intensyon niya sa'yo, wala. We have the 3-3, oh. Wala, kasi ando na yung pagle-let go. Pero tingnan natin yung action and behavior niya. Baka doon lumabas. Intensyon niya sa'yo kasi is to break off you. To give you pain. Ganon. Yun. Oy! Yun na nakikita ko sa kanya. Kumbaga, wala, nagkaroon na kasi siya ng pagbabago.
dito sa situation. Pero andun yung point na hindi naman niya sinasara yung pintuan. Sa nakita ko, hindi siya nagsasara ng pintuan. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, andun pa rin naman yung open. Yan. O kung gusto mo siya kausap, pwede pa rin naman, ganyan. Vice versa. Yun. Sa tingin ko, may pinagdadaanan to, Libra. May pinagdadaanan to. Kaya maaring doon din sa point na baka gusto kanya kausapin. We have the 3 and 3, oh. May pinagdadaanan to. Yun. Pero tingnan natin yung action and movement niya. Sa mga single, sa single, ang ano ko lang sa'yo, ingat. Ingat lang. Tulad dito. Sa mga in a third party, oo, meron. Meron talaga. Tsaka andun na rin yung point na ano, kasi sabihin mo mag-growth pa ito sa may mga third party, hindi. Kasi andun na yung conflict. Mataas yung ego ng isa. Di ba? O intention niya sa'yo, to let you go. Isa sa inyo magle-let go. Maghihiwalay kayo talaga. As in. Baka naghiwalay na rin kayo. Di ba? Kasi isa sa inyo hindi natututo. Hindi ko alam why. Siguro may mga sinasabi ka na hindi niya matanggap, o may sinasabi siya sa'yo na hindi mo matanggap, o may mga bagay na hindi natuto, o hindi matutututo, o hindi nagkakaroon ng mga pagbabago, pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba sa inyo. Yun. May mga siguro may mga hindi pag-uusap talaga na hindi. As in, it's more on conflict talaga. May mga disagreement kasi ako nakikita dito. Medyo mahina kasi yung foundation na. Kasi nga, because of the third party, or hindi man, wala man kayong third party, yun nga, medyo mahina yung foundation sa iba. Pwede may mga distraction. May mga walang third party. Intention niya sa'yo, aware naman daw siya sa'yo. Actually, aware nga siya sa mga gusto niya sabihin sa'yo kasi ayaw kanyang masaktan. Or vice versa, ha. Yun na nakita ko. Pero yun nga lang, siguro rin, baka may mga time lang, may mga, siguro sa paligid, or sa mga nakakausap niya, na maaaring may nagsasabi, or pwede rin na merong situation na hindi magsi-same page kayo. May ganun kasi ako nakikita eh. As in, yun ang nakikita ko dito. Halimbawa, bili ka ng ganito, bili ka ng napkin eh. Pwedeng hindi siya umayaw siya, yung mga ganun, o ganito gawin mo ganyan, pwedeng hindi siya ganun ka ano. Yun, pero sa mga walang third party, meron lang naman, hindi naman siguro lahat. Yun nakikita ko dito, meron lang. May mga time lang na hindi magsi-same page. Ganun. Pero aware siya sa mga, isa sa inyo aware sa sinasabi niya. Parang maingat, hindi ko alam why eh. Yeah, siguro ayaw niya lang masaktan ka talaga. Ayaw niya lang siguro magkaroon ka ng disappointment. Yun. May mga naiisip din siya na ano eh. Hindi pa naman nagagana, pero may mga naiisip siya na ikaka-excite mo. Or ikaw ito, vice versa. Action behavior. Devil, oh. Sabi ko sa iyo eh, may something dito sa connection na to eh. May explain ko. Okay, vice versa, energy reading, hindi mo personal reading. Itong energy, behavior, sa mga nagkahiwalay sa mga nagkahiwalay, wala, hindi eh, alam mo yung point na either may family ito, or pwede rin kasi na focus na rin siya sa sarili niya. Pero alam mo, ang nakikita ko sa dito may blockage, intention, behavior, wala, naging situation of, may mga situation of toxic situation, or may mga bagay talaga na nagkaroon ng pagkocontrol in this connection, kaya rin kayo siguro nagkahiwalay, ganun. Kasi siguro nagkaroon ng mga pagbabago, may mga pag-uusap na sa una siguro naging okay naman, pero after no, nagkaroon mga changes sa mga pag-uusap. Yan, pwede may mga hindi napagkasunduan talaga. Kaya isa rin yun sa pinag
kahiwalayan nyo. Sa, sa action niya, hindi naman siya totally ending eh. Medyo nagtatanaw-tanaw pa rin naman siya. Yun ang nakikita ko sa kanya. Nagtatanaw-tanaw pa rin naman siya. Kumbaga, handin naman din yung still willing, isa sa inyo ay still willing to love and support pa rin naman sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko Pero sana no, hindi kayo niloloko nitong tao na to. Ingat na lang. Sana kahiwalay naman yun. Yun ang nakita ko dito. Either kasi itong tao na to talagang may karelasyon na siya or meron na siyang ibang karelasyon. Or meron talaga siyang karelasyon. Sa single, tulad na sabi ko, ingat, awareness, Diyos ko, may pagbabago magaganap. Ingat ka talaga. Merong blockage dito sa tao na to. Hindi ko alam why eh. Pwede rin kasi na same pages, same kayo, babae, lalaki, o kaya naman is, hindi ko yung nakikita yung, pwede magiging blackish yun is member of the family, pwedeng nandun sa point na yun, or may mga situation of hindi magi-stable talaga as in. Pero ingat ka lang, di ba? Basta ingat ka. As long, baka ma-friendster ka kasi. O kaya is, ate kami ba? Hindi ko alam. Dito sa sitwasyon, no. Basta be careful. Ilang masasabi ko sa mga single. Anak! Sa mga third-party relationship, in a third-party relationship, nag-aaway na kayo eh. Yan na talaga, hindi na naman din kayo nagkakasundo. Siguro, no, din na lang din yung point na naging stable na lang kayo kasi siguro, sa family, sa anak, if ever, kung hindi man yan, siguro, alam mo yung point na tanggap nyo na rin siguro yung isa't isa na meron na siya, meron ka na, pwede na doon sa point na yun. O baka pinipilit mo na lang tanggapin din. Tsaka, isa sa inyo mataas ang ego. As in. Isang sa inyo, mas gusto niyang kasama yung ibang tao kaysa sa iyo. At saka alam mo naman din sa may mga third party relationship. Diba? Alam mo na may third party. Itong situation na to, stuck to. As in stuck. Sa mga walang third party relationship, intention and action niya sa'yo. Intention niya sa'yo is, yun, mahal ka naman daw niya. You are my lover, my friend. You are my ano yun, parang may pumasok may ganun kanta, parang pumasok lang sa intuition ko yun. Kumbaga, sa mga walang third party, you are my forever. Yun nga lang, when it comes to disconnection kasi, may sagabal. Hindi ko alam kung ano yung sagabal eh. Maraming ibig sabihin ng sagabal. Pwedeng sagabal sa pera, sagabal sa family, sagabal sa gender. Basta may sagabal dito. But still, yun ang sabi niya na I want you to be my forever. But still, may mga sitwasyon lang talaga na magkakaroon ng struggle yung connection na ito. May struggle. May pagsubok kayo pagdadaanan. O pinagdadaanan. Anak! Tingnan natin ang nararamdaman mo, Libra. Vice versa, energy reading. Pwedeng may mga tao na ayaw ng connection na ito, ayaw sa'yo, ayaw sa kanya, vice versa. O kaya is, naku po, ingat ka talaga. May ano dito. May pagtatalunan kayo. Or may mga confrontation situation. Parang may ganun. Ikaw sa kanya or siya sa'yo. Feeling mo. King of Pentacles. Vice versa, lagi, energy reading lang hindi mo personal reading, energy reading. Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, nararamdaman mo sa kanya, you have the king and king, Talaga. Matapang. Sabi mo, matapang yan. Sabi niya, matapang yan. Sabi niya, gano'n. Andun yung point na, syempre, nararamdaman mo yung supportive situation. Vice versa tayo, May mga time lang siguro na, na nagiging immature yung isa sa inyo, sa nakikita ko dito. Andun din yung point na,
nagkakaroon ng sariling pagpaplano or may sarili siyang plano, parang gano'n ang sinasabi. Alam mo yung point na hoping hindi ikaw, ay hindi, kasi sana hindi ikaw ito, no? Kasi sa nagkahiwalay, ganun eh. Nararamdaman sa parang may sarili siyang plano or parang, yung alam mo yung parang akin is akin. Parang ganun. Hindi ko alam kung anong pinag-awayan nyo, pero may ganong situation ako nakikita dito. But still, handun yung excitement na naramdaman mo pagdating sa kanya. No? Yun. Yun ang pinaka naman the best sa lahat. And then also is sa single, naramdaman mo sa kanya yun, na medyo ano ka, excited ka sa kanya. Ingat ka na lang. Basta ingat ka. Ingat ka. Okay lang yan. Okay lang yan. Ingat ka na lang. Kasi itong taon na to, hindi lang ikaw yung kakausapin nito. Hindi lang ikaw yung magiging connection nito. Kasi madali siya magkaroon ng interest sa iba. Yun. Basta bibigyan ka naman niya ng bibigyan ka naman niya ng focusing din kahit pa paano. Pero sana mahalata mo if ever. Sa mga in a third party relationship, nararamdaman mo sa kanya, yung supportive. Ganon din sa mga walang third party. Hindi ko alam kung binibigay mo talaga yung support mo pagdating sa kanya, no? Siguro you full of support pagdating sa kanya, hindi lang sa pera, understanding, andun din yung point. Yun. Tsaka, alam yung point na parang naglilidor-lidiran siya. Hindi ko alam kung ano yun, ikaw to or siya. Parang may mga times na naglilidor-lidiran siya na kailangan siguro siya yung masunod, kailangan ganito, kailangan ganyan. Yun, nararamdaman mo sa kanya. Sa mga walang third party naman, syempre andun yung excitement. Pwedeng bago kayo nito or matagal man yan, may mga excitement plan or may mga excitement ka na nararamdaman pagdating sa kanya. Nararamdaman mo na yung very supportive naman siya sa nakikita ko dito or gano'n ka rin naman, napaka very supportive mo and loving and caring nararamdaman mo sa kanya. Yun nga lang, ang hindi ko lang maintindihan siguro is merong mga pagtitiis or meron pa mga bagay na hindi pa totally nako-complete o ni kami disconnection. Yun. Tingnan natin ang hidden sikreto ang hindi mo alam sa connection ito. Pwedeng ikaw ito or siya ha, vice versa. Energy reading. Itong tao na to, ang nakikita ko sa kanya is mas more kasi siyang focus sa sarili niya or sa mga tao na mahalaga sa kanya or mas nagtiting talaga siya when it comes to a future. Alam mo yung point na kahit na ano yung mga hardship, difficulties na niraranasan niya, pinipilit niya yung nagpupursige siya para maging okay yon. Napaka very responsable itong tao na to. May hinihintay kasi siya, hindi ko alam kung ano yon, pero may hinihintay siya. Nagkakaroon naman ng pagpaplano, very adventurous itong tao na to. Andun din yung actions, tsaka mahilig din siya mag-explore ng mga bagay-bagay. Yung mga bagay siya, very idealism, may mga bagay lang siya na gusto niyang mabago or baguhin. I don't know if in this connection or sa mga bagay-bagay, pwedeng na doon sa point na yon. Mas nag-ano siya ngayon, maybe mas trust siya ngayon sa intuition niya or sa sarili niya. It's more on self kasi yung nakikita ko dito. Yun na nakikita ko. It's more on self or more on future, ganyan. Ako nakikita sa kanya. And then also is may piniprepare siya, hindi ko lang alam kung ano. Something na o maybe palagi siyang always prepare in any situation in life, pwedeng na doon sa puno. Itong tao na to ganun. Yun na nakikita ko dito. Kung sino man ito, tsaka matyaga ito, matyaga. Responsable, matyaga, tsaka porsigido. As in, porsigido siya. Porsigido siya sa lahat. Kumbaga, alam mo yung kahit na mahirap, gagawin niya yun.
Yun ang nakita ko sa kanya. Mukhang marami rin na rin ito pinapagdaanan, ano, itong tao na to. Tingnan natin ang advice sa'yo. Ready to fight siya sa lahat. As in, ready to fight siya. Kahit na minsan may mga time na nasasaktan siya, nagkakaroon siya ng dipon, ng battle, pero ready to fight. Ready siya sa lahat. Sa point na yun. Advice. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice sa'yo, ito we have the sun. Ang sabi lang dito, basta focus to your mission, focus sa mga achievement mo or gusto mong ma-achieve o ma-fulfill sa buhay mo, more on matured, maturity is needed. Kung may mga bagay daw na unfinished, siguro finish it. Andun yung point na kailangan mo talaga magplano. Iwasan mo daw yung bahala na situation. Kung may mga bagay na kailangan i-let go, i-release, i-reset, o kaya naman kung may mga time daw na kailangan iwasan o iwasan. Andito rin yung point na i-accept mo daw yung mga lesson na naganap o nangyari into your life. Whatever holding para sa'yo is, this is a time to let it go or you need to leaving behind. Kailangan mo rin kasi move forward. Always think positive. Iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt, or mapanghinaan ng loob. Ganyan, ang sinasabi dito, yung to judge someone or makisawsaw, iwas ka dyan. Kung may mga bagay na nadidelay, okay lang yon kasi there's a process. Kumbaga, kailangan din naman kasi na mag-action ka. And then also is yung mga pangmamaliit sa sarili o pagmamaliit ng ibang tao sa'yo, iwas ka na lang din. Or ikaw, makisawsaw ka doon, iwas ka dyan. Yun ang sinasabi dito. Tsaka, basta always make a plan. Iwasan mo maging pasaway, mga taong pasaway, pagkakaroon ng alinlangan, mga taong immature or being immature or makaramdam ng takot o kaba, ganyan, pagdudahan yung sarili or mahatak na nakaraan. Tsaka pagpapabaya, iwasan mo na lang din, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sarili, physically, emotionally, spiritually, pera, trabaho, business, kung any situation into your life, yun ang sinasabi dito. Kumbaga is, kailangan mo rin na maghigpit. Yun, iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede kang matrap or magkaroon ka ng mental trap doon, mga ganun. Tsaka wag mo daw labanan yung yung mga pagbabagong pwedeng maganap o mangyari sa buhay mo. Ano may ibig ko sabihin? Halimbawa, sa relationship. Ay, nagkahiwalay kayo, pero ayaw mo. Tanggap mo na kahit na third party ka, kahit na may third party. Well, nilalabanan mo, di ba? Kasi parang, alam mo, pinapakita na sa yung sign, pinapakita na sa yung red flag, sa paligid mo man yan, or kung kanino man yan sa relationship, iminumulat ka na ng years, pero nilalabanan mo yung situation. Kaya, iwasan mo yun. No? You need to trust your intuition din. Arigato namasay, God bless.